tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yun. Malinaw naman yung nata. Ano? Ano ang unawa mo? Yung buhay na walang hanggan at tunay na Diyos dyan sa talatang unang 1:5-20, ang tinutukoy ang Panginoong Hesukristo. Yan lang ang laman ng sitas. Oo, para makilala kasi kung tutuloy mo ng 22, maraming Diyos-Diyosan kasi nung panahon na yan. Kaya sinabi ni Juan na makilala siya na buhay na walang hanggan at tunay na Diyos. Oo. Pero yung anak ng Diyos, si Kristo, yung naparitong anak ng Diyos, yung tinutukoy naman dun, yung father niya. Alin dyan, Aaron, yung tinatawag na relational priest? Alin dyan sa pahayag ng sitas? Ang alam ko lang dyan yung nearest antecedent, o yung ito. Yun lang yung alam ko. Yun lang. Oo, yun lang. Oh. Si Jordex. Ikaw daw, Uncle. Jordex, napakinggan mo yung binasa ko? Hindi, ulitin mo nga. Pero nabasa mo na ang Juan 5:20. Pamilyar ka? Hindi. Hindi. Yari tayo. Sino ho sa inyo yung pamilyar ng unang Juan 5:20? Alam niya na Jordex? Hindi ko nga alam, kaya nabasahin mo. Ay, Ate Lady May, nagagalaw pa din ba kayo ng Diablo? Hindi ka naniniwala sa Biblia. Huwag ka nang magtanong dahil nakasulat naman sa Biblia, ang na kay Kristo hindi nagagalaw ng Diablo. Oh, okay. Kasi magtatanong kayo sa amin, hindi naman kayo maniniwala. Magbasa na lang kayo ng Biblia, bro. Okay, Sword. Tanong. Ako naman tatanong kay Sword, ako naman. Sige. Erlang daw mo na magtatanong. Okay. Sige. Ay, wait lang. Sword, pwede na magtanong. Sige. Babasahin ko muna to yung unang Timoteo 3:15. Timoteo 3:15. Di ba nasa ano tayo, bro? Wait lang, bro. Nasa ano tayo? Nasa unang Juan 5:20 tayo, bro. Ay, hindi. Wala naman tayong paras dyan na paras naniniwala tayong Diyos si Kristo Oo, wala tayong pagtatalunan dyan. Hindi ba ako mag-explain ng bro, ng unang Juan 5:20? After ko yan. Sige, Lupin. Ikaw muna. Sige. Mag-explain ka, tapos magtatanong ako kahit 5 tanong lang. Nakakabitin. Aaron muna. Aaron, ikaw muna. Tapos mo na yung tanong. Pasensya ka na, bro. Lupin ako daw muna. Babasahin ko sa'yo, Sword. Ngunit kung ako yung magluwat ng mahabang panahon ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos ang nabuhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ang tanong ko, yung MCGI ba yung tinutukoy dyan na iglesia ng Diyos? MCGI ba? Yes, MCGI yan. Kasi okay. ang pangalan nun na tinagubilin ni Apostol Pablo ay Iglesia ng Diyos. Okay. Kaya lang, sa ating kapanahonan, batay sa Efesio 3:6, tagapagmana tayo Magmamana tayo. Magiging kaanib tayo sa Iglesia ng Diyos. Okay. Yan. Next question. Yung MCGI ba, ang saligi ng katotohanan nila ay Biblia? Yes, nakasulat kasi yan, bro So kung Biblia yung saligan ng katotohanan nyo ng MCGI, hindi kayo tinutukoy dito sa unang Timoteo 3:15 kasi ang saligan ng katotohanan ng Iglesia ng Diyos dito ay bahay ng Diyos. Yun na yun, bro.
Yung bahay ng Diyos, ang katumbas nun, iglesia ng Diyos. Yun yung binabanggit sa Daniel 9:19 na ang iyong mga tao at ang iyong bayan ay tinatawag sa iyong pangalan. Kaya nga iglesia ng Diyos, bro. Saligan ng Yung saligan katotohanan ng yun. katotohanan yung tinatanong ko. Di ba sabi mo Biblia? Pero nakasulat dito bahay ng Diyos eh. Kaya nga bro, yung bahay ng Diyos, ang tawag doon iglesia ng Diyos. Yun namang iglesia ng Diyos, saligan ng katotohanan. Sige na, sige na. Kayo naman, Okay? kayo naman. Okay Gets na, mo? okay na. Hindi. Bakit naman? Huwag ka muna nga alis hanggat hindi mo nagigit. Ay, hindi. Nagets ko, saligan ng katotohanan yung Biblia. Pero yung nakasulat dito, saligan ng katotohanan nila, bahay ng Diyos. So, Oo hindi nga, kayo di ba to. basahin natin, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon upang maalaman mo kung paano sa mga tao ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos, saligan ng katotohanan. Yung bahay ng Diyos, tinatawag iglesia ng Diyos na saligan ng katotohanan. Kabuuan yun, bro. Sige. Sige, ayon sa pagkakaintindi ko, hindi kayo yung tinutukoy na iglesia ng Diyos dito. Ito naman babasahin ko, Gawa 20:28. Ingatan ninyo ang buong kawan sapagkat ginawa kayo ng Espiritu Santo na maging obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na tinubos niya ng kanyang sariling dugo. Tanong ko, kayo MCGI ba yan yung iglesia ng Diyos dyan? Yes, kasi yung iglesia binili ng sariling dugo. Kaya ang tawag iglesia ng Diyos. Binili ni Kristo. Okay. Maliwanag naman bro sa talata. Okay. Next question. Sino obispo nyo nung unang siglo? Si Kristo, obispo yun eh. Ang kahulugan kasi ng obispo, pinakamataas. Yung nanunungkulan, yung sa iglesia kasi may mga ano yan, baitang-baitang bro eh. May mga tagapamahala, may mga diakono, may diakonisa din yon. Kaya ang tawag doon, obispo si Kristo. Walang tutol Okay tayo na. doon. Okay na, thank you. Sige, Lupin, ikaw naman. Okay, I raise my case na. Oo. Bakit kay Lupin? Kay Lupin up ka. Gusto mo naman magtampo? Kay Lupin. Kay Lupin up. Dinadaan ko lang si kay Aaron. Jordex, bakit tanong ka kay Sword? Abiorista, tapos na magtanong yung kapanalig nyo, no? Ako naman ang magtatanong. Ako naman. Oo. Sige na lang, wag na lang, oh. Ako na. Pagtapos mo, ako naman ang magtatanong. Sige, Uncle, ikaw naman. Tanong, ikaw muna. Oo. Magtatanong na ako. Sige, tanong, sabay na kayo. Pamilyar ka sa sa unang Timoteo 3:15 na binasa ni ni Aaron? Ay, opo, kuya. Okay. May tanong lang ako sa iyo. May sagot ako. Ano ang itinagubili ni Apostol Pablo sa mga tao? Roman Catholic ba doon sa talata o Iglesia ng Diyos? Bigyan mo ba ako ng time para mag-explain? Yes. Okay. Ano ang tinagubili ni Santo Pablo? Tama ba? Wala kasing nakasulat Santo Pablo. Pablo. Santo Pablo nga ni, banal nga ni. So, ganito yan mga kapatid. Okay, yung tinatawag nating iglesia ng Diyos na nasa loob na tinatawag nating talata ng 1 Timothy chapter 3 verse 15 na saligan ng suhay at katotohanan. Yan yung tinatawag nating Holy See. Holy See ng First Council. No? First Council, mayroong tatlong Holy See. Holy See ng Antioquia, Holy See ng Alexandria, Holy See ng Roma. So ngayon, ang pangalan ng Holy See na yan, ayon sa tinatawag nating history, ay Catholic. Catholic, bro. Sabi mo, Catholic. Pwede mo bang basahin yung unang Timoteo 3:15 na kung mababasa yung Katoliko doon?
Ay salamat sa napakagandang katanungan. Hindi siya mababasa kasi ang tinatawag nating Iglesia ng Diyos, it refers to ano, parokya. Ibig sabihin, lokal. Lokal po yan, kapatid. Okay? Thank you. Okay, maliwanag na hindi mababasa ang Roman Catholic Church doon sa unang Timoteo 3:15. Okay, tanong ulit. Sa Gawa 20:28 ba, ano ang binili doon? Roman Catholic mababasa o Iglesia ng Diyos? Ay hindi siya sa terminong Roman Catholic kasi ang Roman ay dinagdag lamang yan sa tinatawag nating Seventh-day Adventist. So yung original name niyan is Catholic. Ulitin natin Catholic around 1st century. So yung binili ng dugo, syempre, yung iglesia na tinayo ni Kristo, na tinawag na iglesia ni Kristo, tinawag na iglesia ng Diyos. Kasi mga lokal yan ng tinatawag nating Katoliko. Salamat sa katanungan. So inaamin mo, maliwanag ang sagot mo, walang mababasa doon na Katoliko doon sa Gawa 20:28. Ngayon, naniniwala ka ba sa sinasabi ng Biblia sa Bagong Tipan na huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat? Naniniwala ka doon? Yes, salamat sa katanungan. Naniniwala ako na hindi talaga kailanman hihigitan yan. Kaya nga meron kaming history na nagpo-prove na itong mga nakasulat na ito ay totoong existido. At yung history ang nagpo-prove na itong mga sulat na ito hindi fiction. Salamat. Okay. Inahanap ko kasi bro yung yung sikta mo sa Biblia. Ngayon punta tayo sa Mateo 16:18. May mababasa ka ba doon na itatayo ko ang Katoliko? Ay, salamat sa katanungan. Sa ibang translation, yes, meron mababasa yung tinatawag nating famous na accusation ng INC na tinalibong daw sa translation lamang. Pero pag original na manuscript gaya ng sa LXX o mga ganyan, wala tayong mababasa na tinayo. Pero ang terminong pagtayo, ibig sabihin, hindi yung obispo, kundi bato. So nakikita ninyo dyan, dalawang bato. So ibig sabihin pala yan yung Pangulo. So sino may bato na Pangulo sa buong Kristiyano? Tanging Roman Catholic lamang meron, at yun si Pedro. Thank you, thank you. Okay. Binanggit mo yung bato. Saan dyan yung bahagi ang tinatawag na linguistic? Malayo na tayo sa bro. Okay. Na lang, paki-wrap up yung tanong mo dito, kaya paki-enhance para mas malinaw. Di ba nagbanggit ka ng bato? Dalawang bato? Di ba nagbanggit ka? Paki-enhance ng tanong bro para mas malinaw. Oo, nagbanggit ka ng bato. Ngayon, tanong ko sa iyo, saan dyan yung linguistic sa dalawang bato? Yung maliit o yung malaki? Ano ba sa pinapaano mo bro, yung linguistic? Ibig bang sabihin ma-translate into another language? Hindi, lipat na lang tayo dahil hindi ka na familiar sa dyan. Lipat tayo. Baka dito sa isang terminology kung Kasi sabi mo yung bato, dalawang bato. Ang tanong ko sa dalawang bato na yan, saan dyan yung pointing pronoun sa dalawang bato? Yung maliit, yung malaki? Depende sa talata bro. Kung nasa 17 tayo, syempre si Pedro. Kung 18 tayo, syempre yung Petra. Yung bang Petra, malaki ba yon? Yes bro, kasi ayon sa history, kaya pala naging malaki ang maliit na bato kasi pinagpatong-patong ito. Ibig sabihin, gaya ng kaharian ni David, hindi siya isang bloke na bato ang ginawa, kundi maliliit na bato hanggang
natayo ang tinatawag nating kaharian. So yan yung Petra, bro, hindi yung malaking bato talaga diretso. Ibig sabihin matatawag yun na ano, relational phrase kasi malaki. Tama ba? Yes, kaya nga meron kami tinatawag nating successor kasi yung mga maliliit na bato, ginawa siyang malaking bato habang pinapalitan yung naunang malaking bato. Salamat, salamat. Okay. Ano ang synonym ng ano? Ano yung synonym ng Wait, rational welcome phrase? nyo naman si John Libert, Sword. INC siya. Bro, Saan? Sir, napasarap ka Lapas naman din John Libert, baka may tanong ka kay Sword. Isa siyang MCGI. Nagpapatanong ako basta may nilatag na ako o kaya nagtatanong ako kung may nilalatag yung kabila. Hindi, busy pa Puro si John mabasa, Libert. puro Busy pa mabasa na naman. iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo. Dalawa kayong nag-claim na kayo yung iglesia ni Kristo. Paano yun? At least malinaw na walang Iglesia Apostolika Romana, di ba? Bro, John Libert, malabo audio mo. Wala nga mababasa, walang verbatim, pero yung essence andun na. Sa mga tweet, tinatanggap mo na idinagdag nila. Paano dinagdag? Bakit pa namin idadagdag yung pangalan galing mismo wala. ng... Bakit pa Sa'yo galing idadagdag ang yung galing, mismo bro. pangalan Walang ng mababasa Roman dito. Catholic Church? Kung yung mismo Diba? Biblia, kami yung nag-compile. Ikaw na nagpatunay sa stand nyo, di ba? Na walang mababasa. Sa mga Wala tweet, nga mababasa. So yun yung Diba? stand nyo. Kung walang mabasa, hindi na totoo. So yung Baptist, nababasa sa Biblia, hindi totoo din yun. Di kasi ang argument nyo kasi, Ayan na Talo yung kayo ng question. MCGI Kasi yung na- mga stand nyo, puro kayo mabasa. Ito tanong ko. Nababasa natin sa Biblia yung Baptist. Yun, totoo din ba yun? ang tanong, may mababasa ka bang Baptist Church? Nako po. O di sako ka na naman sa stand mo. Bakit ako masasako? Huwag kasi mag-iingay bro pagka hindi alam, di ba? Ha? Ba't ako masasako? Balik tayo kay Sword kasi wala namang kwenta kausap mga Katoliko. Bro, Well, Sword, hindi nga. magpapatanong ka ba bro? Di ba? O Jodex, tuloy na tayo. Ikaw naman magtanong. Yung aakyat ka tapos mag-argument ka, parehas kayo mababasa, nagtatalo kayo. Wala naman dyan sa dalawa yung tama. Ako na ba? Yan yung nagkiklaim na naman, sila yung tama, tas ginawa nilang tao si Kristo. Okay na. Puro kayo yung tama, ginawa niyo ang tao si bro. Kristo. Silang tayo dito. Huwag tayo masaktan, bro. Silang tayo. Si Puro kayo- Suspinido ata to. Puro kayo claim ng na kayo yung tama, kayo yung tunay, wala nang iba. O puro kayo claim na ganyan, tas ginawa niyo ang tao si Kristo. Kasi porket hinubad lang ni Kristo yung pagiging Diyos na. Ay nako. Babasa tayo ng ibang talata na Diyos si Kristo. Gamitan na natin, Gamitan natin ng Bible to. Kasi yung mga kay Kristo, di ba bro? Ito bro ha. Yun yung mga naniniwala kung ano yung tinuro ni Kristo. Di ba? Tama ba bro? Agree ka naman dun ha? Agree ka Wala naman kami. dun bro? Anong talata na itinuro ni Kristo na ako ang tunay na Diyos, sabi ni Kristo? Meron ba bro? Ano? Talata na itinuro ni Kristo, sinabi ni Kristo na ako ang tunay Walang na direct Diyos, meron ba, verbatim. bro? Walang direct verbatim, Wala. pero Sa makatid, idinagdag nyo na naman. paano dinagdag? Diba? Kada argument nyo, puro dagdag yung nyo. stagnant. Sige, babasa tayo ng Biblia. Ito naman kasi Kaya hindi ko Ito naman kasi, masisisi ang antay Catholic. lang, relax mabasa Kung tayo. bakit kailangan nila ng CCC, catechism, sulat ng pari. Babasa tayo, Kasi hindi nila mapapatunayan sa Biblia yung mga stand nila eh.
Oh, dito basahin natin 1 chapter 5 verse 20 to 21 at nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo Tanong, ng si Kristo ba ang pangunawa nagsasalita dyan? upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y Sakto nasa na tunay na naman sa Diyos stand mo. sa kanyang anak na si Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ay nako ka talaga, Mas Libert. maganda pa kausap MCGA kaysa sa Catholic eh. Mas may laman. Hindi nga, Diba? Libert. Catholic, Hindi nga. parang latay, ang ingay eh. Ha? Nasako Walang ka laman na ba? nung nakaraan, uulit ka na naman. Ay, nako ka talaga, Libert, ha? Sinong nakasako sa akin na mapapangalanan mo? Hindi ko na sasabihin. Kasi Sako ikaw, ka na pag ikaw naman sa nakikipagdebate, sasabihin mo, ikaw panalo lagi eh. Di ba? Di ba? Kasi pag ikaw nakikipagdebate, Balik na sasabihin mo, tayo ikaw sa panalo NCGI, lagi eh. Ganun balik na talaga tayo yung mga sa INC, NCGI. guys. Puro claim lang yung ano, guys. Kanina pa naming Pag alam nyo yung pag-uusap ng INC, guys, Catholic na puro to, claim walang lang sila na napapanalan sila to. yung panalo Puro lagi sa mga sako eh. debate. Kaya nga yung claim nila na nasa Biblia daw yung church nila, claim lang yan. Wala yung ano, back history. Wala yan, walang connect yan sa history. Puro claim lang yung INC, katulad niyang pagkikipagdebate ka Kung sa puro kanila, claim, sasabihin niya na anong sila klase lagi ng panalo. Marvin, Sige, anong gamitan klase natin ng history claim? church mo. O, gamitan natin history church mo. Marjun, ulit tayo sa tanong ko ha. Anong klase ng claim kung sinasabi mo na claim? O, claim nyo lang Yun yung pangalan na Anong ginawa klase ni nga ng claim? Cristo. Maraming klase ng claim, bro. Balik ka ng ano, ng elementary Direct para claim mo, malaman ayan, direct claim na kayo yung nakasulat doon sa Biblia. Ay na, alam mo na yun, hanap-hanapin mo pa. Alam mo na meaning ko. Merong claim of policy, ano dun, bro? Ay, Magsasalita ka na naman nang hindi mo alam, kaya kayo nasasako. hindi nga, Libert. Di ba yung magbabanggit ka ng salita na hindi mo alam? Oo, kasi kiniklaim nyo kayo yung nasa ano, Mateo 16:18, sinasabi nyo kayo yun eh. Balik tayo kay Bro Sword. Bro Sword, andyan ka pa, Bro Sword. Walang kwenta kausap Catholic? Hindi nga. Tapos si Marjun parang bata. Di ba? Bata ba? Isip bata ba? Rage bait ba? Kuha ko na ba inis mo? Umalis na si hindi ko kasi Sword. binababa Babawi pa yung sana ako sarili ng ko sa tanong. walang kwenta eh. Hindi nga. Hindi ko na kinaiinisan yung mga walang kwenta ba? Parang ikaw lang, no? Tinatawanan ko na lang eh. Oo, Magtanaw kaya nga na tinatawanan tayo, lang Libert. kita eh. Hindi, hindi worth it Kaya nga na tinatawanan kainisan lang kita eh. Kaya eh. nga eh. Nakatawa lang eh. Oo, kaya nga tinatawanan lang kita eh. Baka may Catholic naman dyan na may mas laman-laman kaysa dito kay Marjon. Lata lang, maingay lang eh. Naghahanap ka pa ng mas malakas-lakas sa amin. Hindi ka nga makasagot sa amin nila Brother Jordex eh. Wala ba? Naghahanap ng Sayang malakas. naman oh. yung pag-up ko tapos in-invite pa. Iniinvitan pa ako ni Aaron na magsalita. Wala naman palang kwenta kausap to mga to. Hindi ba worth it na nakausapin? Puro lang ingay. Okay. Sige, lumuhod na kayo kay Eduardo. Okay na. Sige, balikan na. Wala? Wala talaga? Yung may laman? May laman daw oh. Naghahanap ng may laman guys. Bigyan na 10%. Naghahanap kasi ako nung may laman lang, di ba? May laman daw. utak Bigyan nyo man lang daw, 10% guys. Yeah? Bigyan nyo daw 10%. Yung may laman daw Ayaw nyo ba? Bigyan nyo, may laman daw. Hindi naman ako yung yung makakatapat ko talaga. Hindi yung mga walang kwenta yung naharap nyo sa akin. Lalo nyo pinapaya. Wala daw kwenta yung tinatapat nyo sa kanya. Grabe ka naman kayo guys. Kasi ayan kasi. Wala daw kwenta yung tinatapat nyo. Ayan. Lalo nyo pinapaya yung Catholic sa ginagawa nyo. Pinapaya nyo raw. Wala kayo.
ba tumahimik ka? Ano, wala talaga. Oh, wala daw Ah, sige, talaga daw, bababa oh, na ako. guys. Wala namang kwenta ka. Oh, baba na daw si Libert, guys. Oh, wala, baba na daw. Aray mo. Ano yun si ano bro? Ano ba si ano ka ba bro Marge? MCGI ka bro Marge no? Hindi. Okay. Kala ko MCGI ka. Ayoko sa MCGI, puro lugaw doon eh. Bakit lugaw? Lugaw yung Pinapakain? namimigay. Oo, lugaw eh. Tubong lugaw. Oo. Yari Ay, ka. yakin eh, Pinuno. Ayan na naman si Pinuno, guys, oh. Wala raw laman, boring kausap. Sige, lumuhod na kayo kay Manalo. Okay na. Panalo na kayo, load na kay Manalo. Ay, kay Eduardo pala. Kung Sige na. basahin mo nga ang ano bro, Apokalipsis 1:1 hanggang 2. Bro Sige. Marge. Apokalipsis 1:1. Hanggang 2. Ano to, yung ano? Ang Apokalipsis ni Jesucristo? Oo, 1:1 hanggang 2 siya. Pakibasa. Sige. Ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kanya upang ipahayag sa kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangan mangyari sa madaling panahon, at kanyang ipinaalam ito sa pamamagitan ng mga sagisag at pagsusugo sa kanyang anghel sa kanyang aliping si Juan, na siyang sumaksi sa salita ng Diyos at patotoo ni Jesucristo sa lahat ng bagay na nakita niya. Ilang Tuloy ba sa distinct ilang distinct person ang nabasa mo? 3. Ay, 3, 2. 2 lang, 3 lang. Pakiulit sa 1:1. Apokalipsis sa Kristo na binigay ng Diyos. Okay, mayong gabi eh. Yan. Dito na naman si Kajan, no? Nel, Bakit wag ka na awayin mo si Kajan? Huwag ka munang makulit, Nel. Okay? You stay put there. Istipot. Ay, Pag ilang distinct person ang na-analyze mo? wait lang, wala. Kanyang bagay mayari na Na ako'y mga pangutana. pangutan na, Joy. Sige, Ay. pangutan na. May Bisaya din si Kuan na bro Kajan. Si Marge, Oh. Marjun. Tulo ka buok, oy. Si God. Tulura na. Oh. Distinct person man ka. Oo. Sino bang nagbigay kay Kristo, sabi diyan? Diyos. Yung nagbigay kay Kristo yung Diyos. Hmm. Tapos si Kristo, kanino niya binigay?